Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. O Manong, ba't ho kayo tumigil? Nasa Bukana pa lang ho tayo ng baryo namin Pasensya na ho kayo, sir. Gumagabi na ho kasi. Kailangan ko lang makauwi. Kaya hindi ko na ho kayo mayahatid sa loob. Mahirap na hong abutin ang dilim dito sa labas ng baryo nyo Ha? Bakit naman ho? Anong meron? Dati naman ho hindi ganun Iba na ho kasi talaga ang sistema rito, sir. Mukhang matagal yata kayong nawala rito kaya hindi nyo alam. Delikado na hong lumabas ng baryo nyo pagkagat ng dilim. Kaya payo ko sa inyo, magsimula na ho kayo maglakad papasok hanggat tirik pa ang araw. Ha? Hindi ko maintindihan. Bakit naman ho? Masyado pa ho ako magtatagal, sir, kapag nagkwento pa ako Ang mabuti pa, bayaran nyo na lang ako. Tapos, diyan na kayo sa mga tagaloob magtanong tungkol doon. Kailangan ko na ho talagang umalis. O siya. Sige na ho. Ito na ho ang bayad namin, Manong. Sige ho. Ano kayang problema nun ni Manong? Siguro tinamad lang yun bigla na bumiyahin ng malayo. Kaya dito lang tayo binaba. Ay, wala naman na tayong magagawa Kailangan nating maglakad hanggang sa makarating tayo sa bahay namin. Ayos lang ba sa'yo yun, pre? Ha? Hoy, pre. Pre. Ha? Ano nga ulit yung sinasabi mo, pare? Pasensya ka na. Ay, pambihira. Kanina pa ako daldal ng daldal dito, hindi ka pala nakikinig. Ba't pa para kang wala sa sarili, pre? Kanina ko pa napapansin, bigla kang tumahimik simula nung dumating tayo sa bayan, Pasensya na. Ano nga yung sinasabi mo kanina, paring Pako? Ay, wala. Ang sabi ko, tara na at nang makauwi na tayo hanggat may araw pa. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang po sana ako sa pangalan kong Edwin. Matagal na po akong tagapakinig ng inyong channel simula pa lang noong kayo ay nag-uumpisa pa lang. Pero ngayon ko lang naisipang magpadala sa inyo ng sarili kong kwento. Dahil na rin sa impluwensya ng pamangkin ko, na ngayon ay dito sa akin nakatira. Minsan kasi niyang nasabi sa akin na madali lang palang magpadala ng kwento sa inyo sa pamamagitan lang ng email. Kaya sumubok ako. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay kwento mula pa sa sariling karanasan ng lolo ko sa tuhod, si Lolo Paco, na sa pagkakaalam ko ay tubo pa mula sa bayan ng Leyte. Lumang-luma na po ang kwentong ito pero hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isip ko ito. Lalo na't narinig ko ito noong bata pa ako. Mula mismo sa lolo kong iyon noong naabutan kong siya ay malakas pa. Nangyari daw po ang kwentong ito noong siya ay binata pa. Mga panahong halos magdadalawang dekada na rin. Pagkalipas ng World War II. Nang maisipan ni Lolo Paco na umuwi sa probinsya nila, kasama ang kapwa ulila at kaibigan niyang tago na lang natin sa pangalang Macario. Naging katrabaho ni Lolo Paco noon sa pinasukan niyang bigasan sa Maynila. Nangyari daw po ang kwentong ito noong siya ay binata pa. Mga panahong halos magdadalawang dekada na rin. Pagkalipas ng World War II nang maisipan ni Lolo Paco na umuwi sa probinsya nila kasama ang kapwa ulila at kaibigan niya na itago na lang natin sa pangalang Marco. Naging katrabaho ni Lolo Paco noon sa pinasukan niyang bigasan sa Maynila. Naging malapit ito sa kanya at halos ituring niya na itong kapatid.
Kaya pinili niyang isama ito lalo na't nasangkot sila noon sa isang gulo at si Macario ang umako at sumalo sa kasalanang nagawa ng lolo ko. Pagod ka na ba, pare? Ha? Hindi pa naman, pare. Bakit? Kanina ko pa napapansin ang tahimik mo eh. Simula nung bumaba tayo ng sasakyan, ganyan ka na. Sabi ko naman kasi sa'yo, malayo-layo ang bahay ko mula dito sa bukana ng baryo namin. Kaya mahaba-haba talagang kailangan nating lakarin. Hindi naman ako pagod, pre. Ano lang eh. Kasi, Ano? Pare, alam mo namang may lahing albularyo ang nasirang lola ko, di ba? Oo, tapos? Nabanggit ko rin ba sa'yo na marami siyang naituro at naipasa sa akin tungkol sa pagiging albularya niya? Oo, nabanggit mo na sa akin yan pre, pero ano bang kinalaman yan sa pananahimik mo kanina pa? Diretsahin mo na nga lang ako, alam mo namang ayaw kong binibitin eh. Kasi pre, pagkababa pa lang natin ng tricycle kanina, may kakaiba na agad akong nararamdaman. Pare, parang may kakaibang puwersa kasi akong naramdamang bumabalot dito sa baryo nyo. Ano? Anong klaseng puwersa naman yun? Langya, nakakatakot ka naman pre. Huwag ka mag-alala pare. Sa tingin ko, wala ka namang kailangang katakutan dahil yung puwersang nararamdaman ko kanina, mukhang hindi naman yun galing sa masama. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Wala naman akong alam sa mga ganyan. Sa tingin ko pare, may pumoprotekta dito sa baryo nyo. Ang hindi ko nga lang alam ay kung laban saan o kanino yun. Pero yung naramdaman ko kanina, sigurado akong isa yung uri ng puwersa na walang hangad na masama para sa iba kundi ang magbigay lang ng proteksyon. Mainit kasi yun sa dibdib. Masarap sa pakiramdam. Para bang gaya nung nararamdaman nating mga tao kapag yakap tayo ng mga nanay natin. Bakit naman kaya magkakaroon ng ganong puwersa dito sa baryo namin? Baka naman nagkakamali ka lang pre. Baka nadaan ka lang sa kawirduhan ng driver kanina. Hindi. Bago pa siya magsalita, naramdaman ko na yun eh. Mabigat kasi ang pakiramdam ko dun sa labas ng baryo nyo. Pero pagpasok natin dito, unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ko. Kung totoo nga yung sinasabi mo, para saan naman kaya ang proteksyong yun? Malay ko, ikaw ang taga rito pare. Sira, tagal ko na rin kaya sa Maynila. Pero hayaan mo. Ang alam ko, may talipapa rito sa bukana ng baryo namin eh. Teka, ayun! Tama ako! Ay, buti na lang hindi pa rin namamatay itong talipapa rito. Malayo rin kasi sa syudad tong inyo ano. Kaya siguro hanggang ngayon, malakas pa rin yung talipapa. Oh, napano ka na naman pre? Ha? Pare, sino yung tinderang yun? Ha? Alin dyan? Ayun oh, yung nagtitinda ng puro kalamansi lang dun sa maliit na pwesto niya sa bandang dulo. Ah, si Aling Osang. Nako, muntik ko na siyang hindi makilala. Ang laki na ng itinandaan niya eh. Siya nga palang may-ari ng halos kabuuan ng palayang nakikita mong nakapalibot dito sa baryong to pre. Kaso, hindi talaga yan nagtitinda ng bigas dahil yung mga inaanin sa palayan niya, madalas ipinamimigay lang naman niya sa mga taga rito. Habang yung iba naman ipinabebenta niya dun sa bayan. Libangan lang niya ang pagtitinda ng kalamansi dito sa talipapa kasi wala naman siyang kasama sa buhay. May malaking kalamansian din kasi siya dun sa likod ng bahay niya. Mabait niyang matandang yan. Isa rin siya sa kumupkup sa akin ng ilang taon bago ako napadpad sa Maynila nun. Kaso, ewan ko kung kilala niya pa ako. Ganun ba? Napakunot ang noo ng binatang lolo Paco ko noon dahil nakita niya raw na hindi inaalis ni Macario ang tingin nito sa matandang si Aling Osang. Hindi naman siya mahina para hindi maramdamang may kakaiba sa mga titig na yon ng kaibigan niya sa matanda. Lalo na't katatapos lang nilang mag-usap noon tungkol sa naramdaman nitong kababalaghan di umanong bumabalot sa kanilang baryo. Bakit mo pala natanong pare?
May nararamdaman ka ba sa kanya? Sa totoo lang, paring pa ako. Oo eh. Talaga? Ano naman ang nararamdaman mo kay Aling Osang? Susme, akala ko pa naman mabait siya. Bata pa lang ako, maganda ng bukang bibig ng mga taga rito sa amin tungkol sa kanya eh. Hindi ko akalaing may tinatago pala siyang kasamaan. Dapat pala mag-ingat tayo. Teka lang pare, ang bilis mo namang mag-isip ng kung ano-ano. Wala naman akong sinasabing masama yang si Aling Osang ah. Ano ba kasi? Pinapakaba mo naman ako masyado pare. Alam mo namang ayoko ng mga ganyang usapan. Wala akong nararamdamang negatibo dyan kay Aling Osang pare. Alam mo kasi, ang mga albularyong katulad ko, nakakaramdam kami kapag ang nakakasalumuha namin ay kapwa din namin may alam sa mga kaalamang alam din namin. At masasabi ko sa'yo, iyang si Aling Osang, isang manggagaway yan pare. Manggagaway? Oo, isang uri siya ng manggagamat na halos kapareho o kapantay na ng mga babaylan nung bago pa man tayo sakupin ng mga ibang lahi dito sa Pilipinas. Mas malakas sila nang hindi hamak sa mga normal na albularyan tulad namin ng lola ko at kung tatapatan sila ng mga mangkukulam o mamabarang, sigurado akong walang magagawa ang kapangyarihan nila laban sa kanya. Wow! Seryoso ka ba dyan pare? Ayos naman pala kung ganun. Hanip pala ito si Aling Osang. Hindi ko akalaing ganun siya pare. Tama, pero ang mga manggagaway pare, isa rin sila sa pinakamalupit na pwedeng makalaban ng kahit na sinong nilalang. Ang mga kagaya kasi nila, kahit na may kabutihan sa loob, may taglay din silang kalupitan. Oras na magalit sila sa iyo at ginusto ka nilang parusahan, ihanda mo lang sarili mo dahil talagang mahihirapan ka. Bigla na lang daw nawala ang ngiti ni Lolo Paco noon dahil sa sinabi ni Macario sa kanya. Ibinalik niya ang tingin niya kay Aling Osang na ngayon ay hinahaplos ang tiyan ng isang buntis na bumibili sa kanya ng kalamansi habang nakangiti ng pagkatamis-tamis. Ingatan mo yung dinadala mo, iha ha. Hanggat maaari, huwag ka nang lalabas kapag kumagat na ang dilim. Isa pa, lagi kang magdala ng mga pangontra sa masasamang elemento, gaya ng asin, bawang. Ito, dinagdagan ko na itong kalamansing binili mo para magamit mo rin tuwing gabi bago ka mahiga. Bilang proteksyon na rin, sakaling ikaw, makursunadahan ng aswang. Ay, ano ba naman yan, Aling Osang? Nananakot naman kayo eh. Wala pa naman ho ako nabalita ang inaswang dito sa baryo natin ah. Abay, wala namang masama ha. Kung susundin mo ang payo ko, hindi ba? Wala namang mawawala sa iyo. Para rin sa inyo yan na magiging anak mo. Ay, sa bagay. O siya, pakadagdagan pa ho ng isang tumbok yung kalamansing binibili ko ha. Para naman po marami ako maimbak sa bahay. Tama yan, iha. O, heto. Tanggapin mo na nang makauwi ka na. Malapit ng kumagat ang dilim. Naku, patnubayan nawa kayo ng Panginoon Diyos. Ingat kayo, ha? Sinundan pa raw ng magkaibigan ang babaeng buntis nang magsimula na itong maglakad palayo sa tindahan ni Aling Osang ng mga sandaling yun. Halatang natakot ang babae sa naging babala ng matanda dahil halos tumakbo na ito pauwi. Kaya napailing na lang daw si Lolo Paco, pero muling nagsalita si Macario sa tabi niya. Ang mga kalamansing yun, Oh, anong meron dun sa kalamansi pare? pinapakain niyo yun ng mga orasyon pare. Mga orasyong nagbibigay ng proteksyon sa mga bumibili nito sa kanya. Yun pala yung kanina ko pa nararamdaman. Doon pala nanggagaling yung puwersa pare. Mas Mariosep Macario, tara na nga, umuwi na tayo sa amin. Kinikilabutan ako sa iyo kung ano-anong nararamdaman mo. Bago pa raw kung ano-ano pa ang dagdag na sabihin ni Macario kay Lolo Paco noon ay hinila na niya ito palayo sa talipapa para sila ay makauwi na.
di na rin daw siya nagabalang bumati kay Aling Osang noon dahil natakot siya sa nalaman niya. Pero hindi niya napigilang mapalingon ulit kay Aling Osang noong medyo nakalayo na sila at naglalakad na palayo. Napansin niyang nakatitig daw ito noon sa isang direksyon, kaya sinundan niya ang tingin nito. Doon pala ito nakatulala sa bukana ng gubat na malapit lang din sa dulo ng palayan nito. Pero laking gulat niya raw nang pagtitig din niyang yun sa tinititigan ni Aling Osang, ganun na lang ang gulat niya nang makita niyang may 3 naglalakihang mga asong walang balahibo ang tila nakatitig din sa matanda pabalik. Mga naglalaway at mga pawang nakatayo na parang normal na tao gamit ang kani-kanya nilang mga paa. Diyos ko, ano yun? May sinasabi ka ba, pare? Wala. Ang sabi ko, tara na. At doon ay tuluyan na nang hinilang kaibigan para makarating na sila sa bahay habang may liwanag pa, gaya ng payo sa kanila ng nasakyan nilang driver ng tricycle kanina. Hindi na raw pinagkaabalahan pa ni Lolo Paco na banggitin ang tungkol sa nakita niya kay Macario dahil sigurado siyang palalakihin lang nito ang tungkol doon. Minabuti ni Lolo Paco ng mga sandaling yun na kimkimin na lang yun at kalimutan. Pilit niya ring pinaniwala ang sarili na namamalikmata lang siya nang makita niya ang mga asong yun na may kakaibang hitsura. Sabi niya pangaraw noon sa likod ng isip niya mas kakaunti ang nalalaman niya sa mga bagay na yun, mas mabuti. Pero hindi pala yun magiging madali para sa kanya dahil na rin sa kaibigang si Macario. Oh, buti naman pare at gising ka na. Akala ko mamaya ka pa babangon eh. Pasensya ka na, pare. Medyo napuyat kasi ako eh. Halata nga, nangingitim niyang ilalim ng mga mata mo eh. Ano ba naman kasing pinagkakaabalan mo kagabi at anong oras ka na yatang natulog? Hindi kasi ako pinatulog ng kakaisip ko tungkol sa mga nilalang na yun sa labas ng baryo nyo, pare. Ano? Ano yung sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Hindi ka magaling umarte. Alam ko nakita mo rin yung mga nilalang na yun kahapon. Yung mga nilalang na tinititigan ni Aling Osang bago mo ko simulang hilahin ng pwersahang pauwi. Umamin ka na. Nakita mo rin sila, di ba? Huwag kang magsinungaling sa akin. Ha? Ano ba yung sinasabi mo, pre? Hindi kita maintindihan eh. Wala akong alam dyan. Alam mo, kumain na lang tayo. Nagluto ako kanina ng almusal. Halika na. Pare, may hinala ako kung anong klaseng nilalang ang mga yon. Kaya lang, ayoko magsalita ng tapos eh. Dahil hindi naman talaga ako eksperto sa pagkilatis ng mga kagaya nila. Kaya nga, pakiramdam ko parang gusto kong mapalapit doon kay Aling Osang eh. Naaalala ko sa kanya ang lola ko. Sa tingin ko, marami siyang pwedeng ituro sa akin. Ituro? Bakit ka naman magpapaturo sa kanya, pare? Ano ka, bali? Gusto mo yatang mapahamak sa ginagawa mo eh. Samantalang ikaw na rin ang nagsabi sa akin na delikadong makalaban ng isang manggagaway na katulad ni Aling Osang. Paano kung mainis siya sa'yo dahil sa kakulitan mo? Ay, pare, alam mo, kalimutan mo na ang tungkol doon. Wala naman tayong mapapala kung makikialam tayo sa anumang ginagawa ni Aling Osang. Gusto niyang protektahan ng mga taga rito laban sa anumang elementong kinakalaban niya, hayaan mo na siya. Gusto kong mabuhay ng tahimik kaya kung anumang kalokohan niyang naiisip mo ngayon, kalimutan mo na. Hindi ko pwedeng gawin yun, pare. Albularyo din ako. Hindi nga lang kasing galing ng lola ko pero gusto ko rin maging katulad nila. Gusto ko pang palakasin at palawakin kung anumang kaalaman na meron ako ngayon, pare. Diyos ko naman, Macario. Ako ang gusto ko lang ay tahimik at simpleng buhay. Kaya nga umuwi ako rito sa probinsya dahil saksakan ng gulo doon sa Maynila eh. Alam mo, kung gusto mong mapahamak, bahala ka. Huwag mo na akong idamay. Bakit, pare? Ilang beses na rin naman kitang sinalo sa lahat ng gulong kinasangkutan mo ah. Nung nasa Maynila pa tayo. Kaya nga ako sumama sa'yo rito, di ba? Dahil nagtatago ako. Matapos kitang iligtas doon sa
kinaaway mong anak ng kapitan? Ano? Doon na raw hindi nakapag-react ang lolo Paco ko. Inungkat na kasi ni Macario ang nangyari sa kanila sa Maynila na naging tunay na dahilan kaya biglaan silang napauwi sa probinsya. Napaaway kasi si Lolo Paco noon sa isang maimpluwensyang tao sa Maynila dahil sa isang maliit lang namang alitan sa inuman. Nauwi sa pisikalan ng lahat at muntik na raw noong mabutasan sa tagiliran si Lolo Paco kung hindi lang naunahan ni Macario yung kalaban niya. Sa madaling salita, utang ni Lolo Paco kay Macario ang ikalawang buhay niya. Kaya hindi na siya nakaimik ng iyon ang gamitin nito para manalo sa pagtatalo nila ng mga sandaling yun. Malaki pa naman ang pagpapahalaga ni Lolo Paco sa utang na loob. Siya yung tipo ng tao na hindi nakakalimot na pagbayaran kapag nagkaroon siya ng utang na loob sa iba. Macario, sigurado ka ba talagang magpapagabi tayo rito sa labas ng baryo? Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi sa atin nung nasakyan natin kahapon? Delikado raw magpagabi rito. Medyo nakakakilabot na, hindi mo ba napapansin? Parang kakaibang ihip ng hangin dito sa labas ng baryo kumpara sa loob. Yun na nga pare, kaya nga tayo magpapagabi. Dahil aalamin natin kung anong klaseng panganib ba ang tinutukoy niya. Titignan ko kung tama ba ang hinala ko. Huwag ka mag-alala. May dala naman akong pangontra eh. Kasama mo naman ako. Kaya hindi ka mapapahamak. Gaya ng lagi kong ginagawa nung nasa Maynila pa tayo. Akong bahala sa'yo. Ay, bahala ka nga. Napapailing na lang daw talaga noon si Lolo Paco dahil sa paulit-ulit na panggagamit ni Macario sa naging utang na loob niya rito. Pero hindi niya pa rin daw magawang umangal. Gabi na. Wala naman akong kakaibang nararamdaman dito sa labas. Hindi pa ba tayo uuwi? Gugutom na ako eh. Gusto ko nang... Shhh! Huwag kang maingay pare. Hindi mo ba naririnig yun? Ha? Ang alin? Yung mahihinang angel na yun sa itaas ng mga puno sa paligid natin. Oo nga. Sa tingin ko pare, kanina pa tayo minamatsagan ng mga yan. Ang hindi ko lang alam kung bakit hindi kumukulo tong dala kong hintura na nasa bulsa ko. Kaya hindi ko sila napansin. Nakita ko lang na lumipad pala yung mga ibon dyan sa sangang nasa ulanan mo. Kaya napansin kong may nagtatagong anino dun sa likod ng mga dahon. Ano? Diyos ko naman pare, anong gagawin natin ngayon? Ano ka ba pare? Huwag ka naman magpahalatang alam mong nasa paligid natin sila. Baka bigla nila tayong atakihin. Anong gagawin natin? Tumakbo na tayo pabalik sa loob ng baryo pare. Kapag tumakbo tayo, hahabulin nila tayo. Bakit? Ano bang klaseng mga nilalang yung mga nasa ibabaw natin? Pare nakikita ko para silang malalaking aso. Pero bakit? Bakit marunong silang gumapang sa mga puno na para silang mga gagamba? Aswang! Aswang ang mga yan, mga iho. Kaya mas mabuti, susunod na kayo sa akin, pabalik sa loob ng baryo. Halos magitla raw si Lolo Paco noon nang bigla na lang sumulpot sa harapan nila si Aling Osang. Pero nagtaka siya nang makitang tila ba relax lang ito kahit na sa pagsulpot ng matanda ay mas lumakas pa yung mga pag-angil na naririnig nila sa paligid. Para bang hindi na raw natatakot pang ipaalam ng mga aswang na yun ang presensya nila. Sa puntong yun, bumilis ang tibok ng puso ni Lolo Paco. Hindi niya inakalang sa mismong baryo nila ay masasangkot siya sa ganitong kalagim na sitwasyon. Bigla na lang daw silang nilapitan noon ni Aling Osang dala ang isang tumbak ng kalamansi sa isang maliit na bayong. Inabutan daw sila nito ng ilan sa mga hawak nitong kalamansi. Iho, eto, kunin ninyo. Tatasin nyo yan, tapos ipahid ninyo sa katawan nyo. Lalo na dun sa mga palapultuhan. Bibigyan kayo nito ng proteksyon. Kalamansi?
Bakit ho? Ano bang epekto ng katas nito sa kanila? Kain ko ang mga kalamansing ito ng dasal at orasyon para silang may sariling lakas na nagtataboy sa anumang kasamaan na umaaligid. Ako mismo nagtanim ng mga yan. Hindi na nagdalawang isip pa si Lolo Paco. Agad niyang dinampot ang kalamansi at sinimulan itong pigain sa kanyang mga kamay kahit pa medyo nakakaramdam daw siya noon ng panginginig. Ramdam niyang malamig na likidong dumadaloy sa balat niya habang pinapahid niya ito sa kanyang lieg at kanyang mga braso. Sinabayan siya ni Macario na bagamat halatang nag-aalangan ay ginawa rin ang payo ni Aling Osang. Pare, bilisan mo na. Hindi ko gusto ang tingin ng mga aswang na yun sa atin. Matanong ko lang ho, Aling Osang. Ano ho bang klaseng mga aswang ang mga yan? Walang pangalan ng lahi ng mga aswang na yan dahil wala namang nakaalam na hanggang ngayon may natitira pa rin palang lahi nila. Matagal yata silang nagtago sa mga gubat at iba pang masusukal na lugar para hindi sila maging mainit sa mata ng mga tao. Pero nagsimula na naman silang lumabas. Buhat ng sunod-sunod na dumami ang mga nangangahoy dyan sa loob ng gubat na yan. Ang mga aswang na yan, wala silang kakayahang magpalit ng anyo para magmukha silang tao. Mga halimaw lang talaga sila na hayok sa laman at dugo. Noong unang panahon, ang sabi sa akin ng lola ko, pinatatakutan daw talaga ang lahing yan ng mga aswang dahil nababaliw sa gutom ang mga yan. Hanggang sa kahit sarili nilang mga kalahi, magagawa rin nilang kainin. Ayon po sa kwento sa akin ni Lolo Paco, sa mga mata nilang dalawa ni Macario noon, kitang-kita nila ang tila galit na reaksyon ng mga aswang sa paligid. Para silang mga hayop na hindi makalapit pero hindi rin umaalis. Unti-unti nilang napansin ang isang aswang na mukhang leader ng grupo. Lumapit ito ng kaunti at ang matalim nitong kuko ay nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Bigla itong umuul ng malakas, isang tunog na nagpadagdag sa tensyon ng sitwasyon. Kayong masyadong gumalaw. Hanggat hawak niyo ang kalamansi, hindi nila kayo magagawang lapitan ng basta-basta. Pero, kailangan na nating bumalik sa baryo bago pa sila makalapit ng tuluyan. Agad kumilos ang tatlo pabalik sa baryo kahit na nanginginig ang mga tuhod ni Paco, pilit niyang kinakalma ang sarili. Si Macario naman bagamat balisa ay sinikap ding maging maingat sa bawat hakbang. Subalit bago pa man nila tuluyang marating ang bakod na naghihiwalay sa baryo at gubat, isang matalim na ingay ang pumuno sa paligid. At bigla mula sa itaas ng isang puno, isang aswang ang sumugod pababa. Napakabilis ng kilos nito, isang anino na tila hangin ang bilis. Bago pa man daw sila noon makakilos, naramdaman niya na ang matalim na kuko ng nilalang na tumama sa kanyang balikat. Bumaon iyon sa laman niya pero hindi siya nito nagawang dagitin tulad ng balak sana nitong gawin. Pare! Diyos ka! Nakalmot ka! Ikaw, iho! Gaan mo nitong kalamansi ang sugat ng kasama mo, bilis! Oo. Sa kabila ng gulat at takot, mabilis na umaksyon si Lolo Paco. Kinuha niya ang isa sa malalaking kalamansi mula sa supot at pinigaraw niya ito sa sugat ni Macario. Agad na sumingaw ang amoy ng kalamansi pero imbes na tumigil, lalo pang lumakas ang sigaw ng kaibigan niyang yun. Bigla na lang daw nangitim yung balat sa paligid ng sugat na parabang nalalason yun dahil sa kagat ng aswang. Ano to? Aling Osang! Hindi ko alam ang gagawin. Kang matakot. Tinagawa lang ng katas ng kalamansi ang trabaho niya. Nilalabanan nito ang lason na iniwan ng aswang dyan sa kaibigan mo. Pero kailangan madala natin siya sa loob ng baryo bago pa kumalat ang kamandag ng halimaw na yan sa katawan nitong kasama mo. Sa bawat hakbang nila pabalik, naramdaman ni Lolo Paco ang bigat ng responsibilidad na dala-dala niya. Karga-karga niya raw noon si Macario na bagamat may ulirat pa ay halatang nanghihina na rin. Hawak-hawak daw nito yung balikat niya ng mahigpit dahil sa sobrang kirot noon.
Si Aling Osang naman ay nasa likuran nila, hawak ang supot ng natitirang kalamansi habang pinalilibutan sila ng mga aswang. Malapit na tayo pare. Kapit lang. Tigas na kasi ng ulo mo eh. Pare, pasensya ka na. Nahatak pa kita sa ganito. Ay, tumigil ka na nga. Hindi ito oras para magdrama ka dyan. Nang makarating sila sa mismong tarangkahan ng baryo, bumungad ang liwanag mula sa mga garapang nakasabit sa mga tindahan ng talipapa. Ang sabi ni Lolo, wala pa raw kasing kuryente noon sa baryo nila, kaya puro gasera. Saka lampara pa ang gamit ng mga tao sa kanila ng mga panahong yun. Pero pakiramdam daw ni Lolo Paco, yun na ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo ng sandaling yun. Kaya lang bago pa man sila tuluyang makapasok, isang malaking anino ang humarang sa daanan nila. Ano naman yan? Sa harapan nila ay ang leader ng mga aswang, ang nilalang na may pinakamalaking katawan at pinakamatalim na tingin sa lahat. Itinaas nito ang mga kuko nito na nagbabanta ng isa na namang muling pag-atake. Pero bago pa man ito makagalaw, biglang naglabas si Aling Osang ng isang garapon na meron daw lamang kung anong uri ng likido. Hindi raw alam ni Lolo Paco kung ano yun, pero wala na siya sa wisyo para mag-usisa pa, kaya nanood na lang daw siya. Nakita niyang ibinuhos ni Aling Osang ang laman ng garapon sa lupa. Pagkatapos noon, bigla na lang daw nag-atrasa ng mga aswang at parang mga takot na nagsitakbuhan palayo. Nakapasok na tayo. Salamat sa Diyos. Pero hindi pa ito tapos, iho. Kailangan pa natin gamutin ang kaibigan mo bago mahuli ang lahat. Isa pa, siguradong simula ngayon, hindi na kayo titigilan ng mga aswang na yon. Kaya, mahihirapan kayo makalabas nitong baryo. Bakit naman ho? Matagal ng kaaway ang turing sa akin ng mga halimaw na yon. Kaya siguradong pati kayo ay dadamay na nila ngayon sa galit nila sa akin. Sa loob ng bahay ni Aling Osang, nagpatuloy ang tensyon habang pilit nilang iniligtas si Macario mula sa tiyak na kapahamakan. Aling Osang, parang lalong lumalala si Macario. Tingnan niyo ang sugat niya. Umiitim na ang buong braso niya. Kailangan natin umaksyon agad, iho. Ang kamandag ng aswang na yun ay hindi ordinaryo. Para bang dinisenyo talaga yun para gawing alipin ng sino mang mahawahan nila. Anong ibig niyo kung sabihin? Kapag hindi natin napigilan ang pagkalat ng kamandag sa katawan nitong kaibigan mo, malaki ang posibilidad na mahawa rin siya ng pagiging aswang, iho. Diyos ko po. Hawak ang isang bote ng langis na hinaluan ng mga orasyon. Sinimulan ni Aling Osang na ipahid ito sa paligid ng sugat ni Macario. Kasabay nito ang kanyang mahinang pagbulong ng mga dasal na tila ba sinusubukang tawagin ang proteksyon galing sa mga espiritu o elementong kasapi raw ng kalikasan ayon pa kay Lolo Paco. Aray ko! Tigilan niyo yan! Ang sakit! Sobrang sakit! Pare, tiisin mo lang. Kailangan nating magamot ang sugat mo, pare. Tiisin mo lang. Hindi niya kinakaya ang enerhiya ng langis na ito, iho. Hawakan mo siya. Kailangan natin siguraduhin hindi siya lalaban habang ginagawa. Sa gitna ng pagpupumiglas ni Macario, napansin na lang daw bigla noon ni Lolo Paco ang tila kakaibang pagbabago sa itsura ng kanyang kaibigan. Ang mga mata kasi nito ay unti-unting nagiging pula at ang kanyang mga kuko ay tila humahaba na parang nagiging kamukha na siya ng mga halimaw na nakaengkwentro nila kanina. Aling Osang, hindi normal tong nangyayari kay Macario. Akala ko ba, pinagaling na ng katas ng kalamansi ang pagkalat ng kamandag sa katawan ng kaibigan ko. Ang aswang na nakakalmot sa kanya ay sinadya siyang gawing isa sa kanila. Mukhang naaamoy nila
Sa dugo ng binatang yan na may lahi siyang albularyo. Kaya napili siyang gamitin laban sa akin. Kapag kasi naging ganap na aswang si Macario, hindi siya tatablan ng alinmang pangontra ko. Dahil ang mga pangontrang yon, ginawa ko lamang para sa mga purong aswang. Kung ganun po, anong dapat nating gawin na Aling Osang? Gagaling pa po ba si Macario? Hindi ko pa alam ang solusyon sa problema natin ito. Pero ang magandang balita, sigurado akong hindi magiging ganap na aswang ang kaibigan mo hanggat hindi pa siya nakatitikim ng kahit kaunting dugo man lang tao. Nabigla si Lolo Paco sa narinig. Hindi niya matanggap ang posibilidad na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay magiging halimaw dahil lamang sa ginawa nitong katigasan ng ulo kanina. Parang bigla siyang nagsisi. Sa isip-isip ni Lolo Paco ng mga sandaling yun, dapat pala ay ginawa niya ang lahat para pigilan ito sa balak nitong gawin kanina. Pero bago pa man siya makapag-isip ng solusyon, bigla na lang niyang napansin ang sunod-sunod na pag-ubo ni Macario habang nakahiga sa papag. Paring Paco, bakit parang napakahirap huminga? Bakit sobrang natutuyot ang lalamunan ko? Nauuhaw ako, pare. Pare, gusto mo ba ng tubig? Teka, ikukuha kita. Eto pare, uminom ka. Ano bang problema? Akala ko ba nauuhaw ka? Pare, hindi tubig ang hinahanap ng lalamunan ko. Iba ang gusto kong mainom eh. Sa puntong yun, napagtanto na raw ni Lolo Paco na nagsisimula ng magbago si Macario. Agad siyang humakbang palayo. Hawak ang isang kalamansi mula sa supot na iniwan ni Aling Osang sa mesa kanina. Ang tanging magagawa natin ngayon ay pigilan siyang makapanakit ng iba. Paano natin gagawin yan, Aling Osang? Tali muna natin siya at gamitan ng lubid na to. Teka, lubid pang kasal to, Aling Osang ah. Tama ka. Dahil yung lubid na yan, kilala yan sa pagiging sagrado. Dahil may agwa bendita ito ng simbahan. At yung lubid na yan ay may kakayahang makahuli sa anumang uri ng aswang. Pero hindi ko kayang gawin yan, Aling Osang. Kaibigan ko si Macario. Iho, kung hindi natin siya mapipigilan, ay pati na rin yung mga aswang na yon na nakatira sa labas itong baryo natin. Sama-sama silang bibiktimahin ng buong baryo natin. Kailangan gawin mo ang dapat. Total, kayong dalawa naman ang nagsimula ng problemang ito. Kung nakinig lamang kayo sa babala ko, edi sana hindi nakakuha ng ala sa mga ahlimaw na iyon laban sa akin. Hindi ko magagawa, Aling Osang. Hindi ko kayang saktan ang kaibigan ko. Kaya lang bago pa man daw makapagsalita muli noon si Aling Osang, biglang tumalon si Macario mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang galit at gutom may halatang halata na sa kanyang kilos. Nagmadaling humarang si Aling Osang, hawak ang kanyang bote ng langis at isang kumpol ng kalamansi. Tako! Tingnan mo kung paano siya nagbago! Hindi na siya ang kaibigan mo! Diyos ko, tulungan niyo po kami. Naghagis daw nun si Aling Osang ng mga kalamansi sa harapan ni Macario na ngayon ay tumutulo na ang laway at parabang takam na habang nakatitig sa dalawang taong nasa harapan niya. Imbes na umatras, ngumiti lang din daw si Macario na sobrang nagpakilabot kay Lolo Paco. Sa sandaling yon, naging malinaw sa kanya na hindi na nga ito ang dating kaibigan na kilala niya. Ang Macario na nakatayo sa harap nila ngayon ay isa ng halimaw. Paring Paco, tulungan mo naman ako. Gutom na ako.
Nababaliw na ako sa gutom. Macario, pasensya ka na pare. Patawarin mo ako. Doon humakbang si Paco sa harap ni Aling Osang, dala ang natitirang kalamansi mula sa mesa. Pati na rin yung lubid na ginagamit sa seremonya ng kasal. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi sundin ang utos ng matandang manggagaway. Malaki ang utang na loob ko sa'yo pare. Pero kailangan ko talaga gawin to sa'yo. Patawarin mo ako. Bigla na lang dinambahan ni Lolo Paco si Macario at ipinulupot niya ang hawak na lubid sa katawan nito bago pa man ito makapag-isip. Sinubukan pa raw ni Macario na magpumiglas noon, pero habang nagpupumiglas ito, kitang-kita raw ni Lolo Paco na yung lubid ay parang lalo lang bumabaon sa balat ni Macario. Umuusok ang bawat balat na dampian nito na parabang nasusunog yun. Huwag kang huminto, iho. Ganyan talaga ang epekto niyan. Hayaan mo siya kung ayaw mong ikaw ang masaktan niya. Hindi pa naman siya ganun kalakas dahil hindi pa siya nakatitikim ng dugo ng tao. Kaya kayang-kaya mo pa yan, iho. Paring Paco, ano to? Ano tong ginagawa mo sa akin? Bakit mo ako kinakalaban? Akala ko ba magkakampi tayo? Huwag na huwag kang makikinig sa kanya, Paco. Hindi na siya ang kaibigan mo, tandaan mo. Hindi na ang kaibigan mo nagsasalita ngayon, kundi ang kamandag ng aswang na kumokontrol sa kanyang katawan ngayon. Alam ko, Aling Osang. Alam ko ho. Nang hindi magpatinag si Lolo Paco sa panlilinlang sa kanya nang ngayon ay aswang na ring si Macario, inangilan na lang siya nito at tinigtigan ng masama. Grabing kilabot daw ang nararamdaman ni Lolo noon, pero tiniis niya yon kaysa naman sa mas marami pa ang mapahamak sa baryo nila. Hirap na hirap siya kasi hindi lang naman niya basta matalik na kaibigan si Macario. Ito lang din ang natitira niyang pamilyang maituturing, tapos mawawala pa. Ilang araw na raw noong sinusubukan ni Aling Osang at Lolo Paco na lunasan si Macario, pero tila wala ng pag-asa. Ang kaso nito, ang bawat orasyon, dasal at pangontra na ginawa ni Aling Osang ay hindi raw tumatalab. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap nila, patuloy na humihina si Macario dahil halos hindi na siya makakain, sanhi nga ng kakaibang kalam ng sikmura niya na iba ang hinahanap na pagkain. Para na rin daw itong bangkay na naghihintay na lang ng huling oras niya sa mundo. Kaya si Lolo Paco noon para na rin masisiraan ng bait. Sa totoo lang ay natatakot daw talaga siya nung mawala ang nag-iisa niyang kasama sa buhay. Aling Osang, wala na po ba talaga tayong magagawa? Nahihirapan na rin ho ako talaga sa nangyayari sa kaibigan ko. Hindi ko matanggap na ganyan ang kahihinatnan niya. Magaling naman ho kayo, di ba? Baka naman ho pwede niyong gawan muna ng paraan. Ginawa na natin ang lahat, iho. Maging ako ay hindi maintindihan kung bakit tila wala nang tumatalab sa kanya. Parang sinandyang gawing immortal ang kamandag ng aswang na yon. Sa palagay ko, matagal ng plano ng mga aswang ng ganito. At naghihintay lamang sila ng tamang tiempo para maisagawa ang pakay nila. Pero kung ganun, paano na ho ang mangyayari sa baryo? Paano kung hindi lang pala kay Macario nila ito planong gawin? Kapag tuluyang bumigay si Macario at naging ganap na aswang, magdudulot siya ng matinding kapahamakan sa baryo. Kaya kailangan natin maghanda, iho. Hindi na lang ito tungkol sa kaibigan mo, kundi tungkol na rin ito sa kaligtasan ng baryo. Bago pa man makasagot si Paco, isang nakakakilabot na sigaw ng babae ang narinig nila mula sa likod bahay ni Aling Osang. Agad silang tumakbo papunta roon at bumungad sa kanila ang isang nakahandusay na buntis na babae, duguan at wala ng buhay.
Ang kanyang tiyan ay wakwak at halatang matinding karahasan na ginawa sa kanya. Umaagos pa ang dugo sa puwerta ng babae. Halatang dinukot mula doon ang sanggol na ipinagbubuntis nito. Diyos ko po! Aling Osang, ano hong gagawin natin? Iho! Nakawala na si Macario! Wala na siya rito! Diyos ko! Hindi pwede. Hindi pwede to. Nakita nilang nakalas na ang sagradong lubid na ginamit nila upang itali si Macario. Ang bakas ng mga nalapnos na balat nito ay nanatiling nakakapit pa sa lubid na yun. Ganon din ang umaalingasaw na amoy nitong parabang amoy na bubulok na hayop. Paano siya nakawala, Aling Osang? Sabi niyo ho, hindi siya makakawala sa lubid na yun. Wala na ho siya. Iba ang nagagawa na sobrang gutom, Iho. Ang kamandag ng aswang ay hindi lamang nakaaapekto sa laman, kundi pati sa diwa ng tao. Base sa mga bakas na naiwan dyan sa lubid, pinilit niyang alisin ang lubid sa katawan niya kahit pa makahid ang sarili niyang balat at laman. Diyos ko po, ang kaibigan ko. Kasabay ng kanilang pagtayo sa paligid ng bangkay ng babae, narinig nila ang malalakas na angil mula sa labas ng baryo. Tila raw yun mga ingay ng nagkakasiyahang nilalang na nakahanap ng bagong kaalyado. Napatingin si Lolo Paco at Aling Osang sa direksyon ng mga naririnig nilang pag-angil. Hindi naman daw malakas ang hangin noon, pero yung mga sangat dahon ng punong nakapalibot sa bakuran ng kanilang baryo, animo nagsasayawan. Halatang tuwang-tuwa ang kung sino mang mga nilalang na nakasampa doon. Hindi raw mapakali si Lolo Paco buong gabi. Hindi lang dahil sa nangyari kay Macario, kundi dahil sa sobrang takot na baka pati siya sapitin din ang sinapit ng kanyang kaibigan. Nang gabing yun, inimpake niya lahat ng gamit niya. Nagdesisyon siyang babalik na lang siya ng Maynila pagsikat pa lang ng umaga kinabukasan, kahit na mabigat sa loob niyang iwanan ang kaibigang si Macario doon. Aling Osang, pasensya na ho pero mukhang hindi ko na ho talaga kayang magtagal dito. Sobrang dami na hong nangyari. Umuwi ako rito sa probinsya para maging maayos ang lagay ng buhay ko. Pero di ko akalaing ganito pala ang mapapala ko dito. Nandito lang din ho ako para magpaalam din sa inyo. Kung iyon ang pasya mo, Iho, hindi kita pipigilan. Karapatan mo yon. Mag-iingat ka na lamang sa biyahe, ha? Aling Osang, bakit ba ho ang laki ng malasakit niyo sa baryong to? Kung tutuusin, pwede naman ho kayong umalis, di ba? Kayo lang ho mag-isa rito, tapos halos kayo pa ang pumapasa ng lahat ng problema tungkol sa mga aswang na yan. Dahil pamilya ko rin ang dahilan kung bakit hindi ko magawang iwan ang baryong to. Ho? Anong ibig niyo hong sabihin? Iho, ang mga aswang na yan, sila rin ang pumatay sa pamilya ko noon. Ang asawa ko, maging ang mga anak ko. Ano ho? Pareho tayo ng pinagdaraanan pa. Naiintindihan kita. Nang unang umatake ang mga halimaw na yan, wala akong kaalam-alam. Akala ko yung mga ligaw na hayop lamang sila. Hindi ko alam kung saan sila galing. Basta, bigla na lang silang sumulpot sa paligid. Nakita ko kung paano nila winasak ang tahanan namin. Wala akong magawa. Kaya nga pinalakas at pinalawak ko na lamang ang kaalaman ko simula nang mangyari yun. Sa gayon ay wala nang iba pang makaranas ng nangyari sa akin. Aling Osang, paano niyo ho kinaya yun? Bigla na lang daw noong napahinga ng malalim si Lolo Paco matapos niyang marinig ang kwento ni Aling Osang. Bigla siyang tinamaan ng konsensya. Dahil doon yung pasya niyang umalis ng baryong mag-isa, biglang nagbago. Bumalik daw siya sa bahay niya ng umagang yun at maghapong nag-isip kung tama ba ang gagawin niya o kung kakayanin ba niya.
Nang mga panahon daw kasi na yun, pinag-iisipan na ni Lolo Paco kung aalukin niya si Aling Osang na sumama na lang sa kanya sa Maynila. Kaya lang inabot siya ng hapon sa pag-iisip dahil hindi na raw niya namalayan ang oras. Madilim na nang maisipan niyang lumabas ng bahay at bumalik kay Aling Osang para sabihin ang pakay niya. Kaya lang naabutan daw niya ang isang grupo ng mga kabaryo nila na nagbubulungan sa daan. May mga dalang sulu ang mga ito at papunta rin sa direksyon ng bahay ni Aling Osang. Pare, teka sandali. Saan ho kayo pupunta? Bakit may mga dala kayong sulo? Nakakita ako ng aswang na nagmamanman kay Aling Osang kanina. Paco, hindi na tayo pwedeng manahimik. Kailangang magkaisa tayo para sa naman ang protektahan ngayon. Tama, matagal na tayong tinutulungan ni Aling Osang. Kaya tama lang na siya naman ang protektahan natin ngayon. Oo nga, sama-sama tayong magbantay ngayong gabi. Sawa na rin ako matakot sa mga aswang na yan. Ilang taon na rin tayo nangingilag sa kanila. Kapag pinasok ng aswang tong baryo at may tinangka silang saktan dito, lalo na si Aling Osang, pagtutulungan namin sila. Matagal na rin namin gustong gawin to. Nag-ipon lang kami ng pwede naming panlaban sa kanila. Ano, sasama ka ba? Teka, nasaan nga pala yung kasama mong umuwi rito sa baryo natin? Mas maganda siguro kung mas marami tayo. Baka gusto niya ring sumama para tumulong. Hindi raw nakasagot si Lolo Paco noon sa isang kabaryo niya. Wala kasing nakakaalam kahit sino sa mga ito tungkol sa nangyari kay Macario at hindi rin nila alam na ito ang nakita nilang umaaligid sa bahay ni Aling Osang. Hindi na lang daw noon nagsalita si Lolo Paco bagkus ay humawak na lang din siya ng sarili niyang armas sa kabila ng sobrang takot na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Medyo nabuhayan din naman kasi siya nang makitang determinado ang mga kabaryo niya na protektahan ng matandang tindera ng kalamansi na may-ari ng palayan na nakapalibot sa buong baryo nila. Yun nga lang hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kapag mismong si Macario ang makaharap niya ngayong gabi. Paco, iho. Akala ko ba umalis ka na kaninang umaga? Nagbago ho ang isip ko, Aling Osang. Hindi ko ho pala kayang iwan na lang kayo rito sa ganitong sitwasyon. Lalo na kami ni Macario ang may kasalanan nito. Sana'y tumuloy ka na, iho. Baka mamaya'y mapahamak ka lang dito. Kaya nga nasabi ko, mainit ka na rin sa mata ng mga halimaw na yan. Dahil nakita nilang tinulungan mo ko ng gabing yon. Hayaan nyo na ho. Wala na rin naman ho akong magagawa eh. Kung mamamatay, di mamamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan, Paco. Dito na lang ho ako magbabantay sa likod bahay nyo, Aling Osang. Marami naman nasa harap eh. Iniba na lang daw ni Lolo Paco noon ang usapan para hindi na rin mag-alala pa si Aling Osang. Nagpunta siya sa likod bahay para sana magbantay pero hindi niya akalain na sa pagpunta niya palang doon mag-isa, muli niyang makakaharap ang matalik na kaibigan na ng mga panahong yun ay aswang na. Macario? Diyos ko! Tulo! Hindi na raw nagawa pang ibuka ni Lolo Paco noon ang bibig niya kasi bigla siyang dinambahan ni Macario. Galit daw ang itsura nito, nagtatagis ang bagang at tumutulo pa ang laway. Halos makita na rin ang mga ugat nito sa noo sa sobrang gigil nito. Para bang sa sobrang galit daw ng itsura ni Macario sa kanya ng mga sandaling yon, pakiramdam ni Lolo Paco, siya ang sinisisi nito sa nangyari sa kanya. Pare, ako to si Paco. Pero imbis daw na makinig ito sa kanya, bigla na lang nitong hinawakan ang bibig niya. Ipinasok nito ang mga daliri ng dalawa niyang kamay sa loob ng bibig ni Lolo Paco. Pagkatapos ay pilit iyong pinabuka. Tapos nagsimula raw ngumanga si Macario. Inilabas ang dila kung saan tumutulo pa ang napakalagkit at umalingasaw nitong laway na akma na sanang dediretso ng tulo sa bibig ni Lolo. Tinasabi ko na nga ba nandito ka? Paco, iho, saluhin mo ito. Kalamansi na naman.
Aling Osang, wala na tong talab sa kanya, di ba? Gamitin mo na lang, iho. Sa sobrang tarantaraw ni Lolo, basta na lang niyang ipinasok sa loob ng bunganga ni Macario yung kalamansi, dahilan para bigla siya nitong mabitiwan. Umusok ang bunganga ng aswang sa mismong harap niya pero hindi pa rin ito natinag. Bagkus ay lalo pang araw nagalit ang itsura ng mukha nito. Umakma ulit itong dadambahin si Lolo. Ayun! Ayun ang aswang! Teka Paco, di ba yan yung kaibigan mo? Anong nangyari sa kanya? Siya pala yung aswang. Hinawahan lang ng pagkaaswak si Macario, mga kasama, para magawa nilang pasukin ang baryong ito. Yung mga orihinal na aswang, nasa labas pa rin ng baryo. Hindi sila makapapasok dahil may orasyon pa rin bumabalot sa buong palayan ko. Bigla na lang daw nagngisian noon ng mga kabaryo nila na may hawak na sulu. Medyo kinabahan si Lolo Paco nang magsimula silang humakbang papalapit kay Macario na noon ay halatang hirap na hirap pa rin sa ginawa niyang pagpasak ng kalamansi sa lalamunan nito. Aling Osang, di ba ho sabi niyo sa amin dati? Para siguraduhin mapatay namin ang aswang, dapat pugutin namin ang ulo. Pugutin ang ulo? Oo Paco, kaya pasensya ka na. Wala na rin namang pag-asang bumalik sa dati ang kaibigan mo dahil halata namang ganap na aswang na siya. Kaya mapatawad mo sana kami. Teka mga kasama, huwag mo na kaming pigilan. Kasi kung pipigilan mo kami, mapipilitan kaming patulugin ka para hindi ka na maging sagabal sa amin. Napalunok na lang daw noon si Lolo Paco dahil halata sa mga kabaryo niya na hindi napapapigil ang mga ito. Wala na siyang nagawa noon kundi ang mapayuko na lang at mapaiyak habang nilalapitan niya sila. Hoy Paco! Sinabi kong huwag ka nang makialam dito, di ba? Pasensya na pero baka naman pwedeng hayaan niyo nang ako na lang ang gumawa nun sa kaibigan ko. Ano? Pero hindi na raw niya hinintay pa ang sagot ng mga ito. Nilapitan niya si Macario na nakaluhod na ngayon habang hawak pa rin ang sarili niyang lalamunan. Masama ang tingin nito sa kanya. Pero kita niya sa mga mata nito na parang naluluha rin ito at parang gustong humingi ng tulong. Alam niya na hihirapan na rin ito sa sitwasyon niya ngayon. Pare, patawarin mo ako ha. Hindi ko gustong gawin to pero kailangan. Paco! Ayos lang ho, Aling Osang. Sa tingin ko mas matatanggap ni Macario na ako na lang ang gumawa nito sa kanya kaysa iba. Sa pagkakataong ito, ipinikit na lang daw ni Lolo Paco noon ang mga mata niya bago niya pinadaan ang hawak niyang itak sa lieg ng sarili niyang kaibigan. Oho, nang gabing yon pinatay niya si Macario. Tandang-tanda ko pa kung paanong lumuha si Lolo Paco noong kinikwento niya sa amin kung paano niya inilibing sa likod mismo ng bahay ni Aling Osang ang ulo ng sarili niyang kaibigan. At kung paano nila sinunog ang katawan nitong agad-agad ding nabulok. Halos hindi raw kayanin ni Lolo Paco ang pangyayaring yun kaya naman pagkatapos noon agad niyang kinausap si Aling Osang. Sa pagkakataong ito, desidido na siyang umalis sa probinsya at muling bumalik sa Maynila para doon na lang manirahan ng permanente. Sigurado na ho ako rito, Aling Osang. Kahit na parang hindi ho tama na iwanan ko ang mga kabaryo natin ng ganito. Pasensya na ho kayo. Wala namang pipigil sa'yo na gawin yan, Paco, iho. Sa tingin mo, yan ang makabubuti sa'yo. Umalis ka nga para naman makalimutan mo na rin ang nangyari sa lugar na ito. Kung ganun ho, sumama na rin ho kayo sa akin, Aling Osang. Hindi ko na ho kayang iwanan kayo rito mag-isa. Paco, alam mo nga ang baryong ito naging buhay ko. Aling Osang, tama na ho. Panahon na para kayo naman ang alagaan. Matanda na ho kayo eh. Ang mga kabaryo natin, kaya na nilang mag-isa. Matagal na ho kayong nag-alay ng panahon at lakas para sa kanila. Ngayon naman ho, hayaan niyo akong bumawi sa inyo para sa ginawa niyo sa akin nung bata pa ako. Kahit sandaling panahon niyo lang ho ako kinupkup,
Tinatanaw ko kung malaking utang na loob yun. Isa pa ho, mas makakakilo sila ng malaya kung hindi nila kayo iisipin na araw-araw. Mas maitutuon nila ang atensyon nila sa pagprotekta sa kanila kapag nasa poder ko kayo. Ako na ho ang bahala sa inyo. Napapikit na lang daw noon si Aling Osang. Ramdam niya ang sinseridad sa mga salita ni Lolo Paco sa kabila ng mabigat na desisyon. Nagpasya siyang pumayag sa alok nito. Paco, Aling Osang, handa na kami rito. Poprotektahan namin kayo hanggang makalayo kayo rito sa baryo. Oo, tama. Hindi namin nahayaang makalapit pa ang mga aswang habang papunta kayo sa pier. Aling Osang, hindi naman ho nakakatawid ng dagat alat ang mga aswang na yan, hindi ba? Tama ka, iho. Hindi na nga. Nang marinig ni Lolo Paco ang mga salitang yon, muling bumigat ang kanyang damdamin. Alam niyang si Aling Osang hirap talagang iyon ang baryong yon, pero alam niyang ito ang tamang desisyon. Kasama ang kanyang mga kabaryo, inihatid nila si Aling Osang at Lolo Paco sakay ng lumang jeep na inihanda ng kanilang mga kabaryo. Dito na kami, pare. Ayos na ba talaga kayo? Ayos na kami. Ingatan mo na lang si Aling Osang, Paco. Sana kapag maayos na ulit ang lahat, bumalik kayo rito. Oo nga naman, Paco. Gusto namin makita ulit si Aling Osang kapag wala nang banta sa buhay niya. Oo, ibabalik ko si Nay Osang dito pag maayos na lahat. Makikibalita pa rin ako rito. Gagawa ako ng paraan. Habang lumalayo ang jeep, nakatingin si Lolo Paco sa baryo. Naramdaman niya ang tapang at pagmamahal ng kanyang mga kabaryo, pero alam niya, malaking laban pa rin ang kakaharapin nila. Di pa rin kasi talaga nawawala noon ang banta ng mga aswang. Bagamat hindi naman na nila ulit mapapasok ang baryo dahil meron pa rin yung proteksyon mula sa palayan ni Aling Osang, kailangan pa rin nilang mag-ingat para hindi sila masalisihan tulad ng nangyari kay Macario. Paco, bago tayo tumuloy, kailangan nating magsimula ulit doon. Handa ka ba? Abay, ako'y alagain na dahil sa katandaan ko. Baka naman Handang-handa na ho ako, Nay Osang. Gagawin ko ang lahat para mabigyan kayo ng tahimik na buhay. Gaya ng ginawa niyo para sa akin nung ulila pa lang ako. Salamat sa iyo, anak. Iniwan ni na Lolo Paco at Aling Osang ang baryo. Sa Maynila, nagsimula ng muli ang buhay ni na Paco at Aling Osang, pero dala nila ang mga alaala ng baryo at ng mga aswang. Samantalang ang mga kabaryo ay nanatiling matatag sa pagharap sa mga bagong hamon sa kanilang baryo. Hindi na nagpatinag ang mga ito sa mga halimaw pagkatapos mawala ni Aling Osang doon. Nakikibalita pa rin daw si Lolo Paco sa pamamagitan ng sulat at doon niya nalalaman na unti-unti raw nawala ang banta ng mga aswang laban sa kanilang baryo. Hanggang sa tuluyan ng nag-alisan ang mga ito. Ilang taon din daw ang naging pagitan noon dahil may asawa na si Lolo Paco nang mabalitaan nilang sa wakas ay ligtas na ulit ang baryo. Ano ho? Nag-alisan na lang sila ng basta? Parang hindi ho ako naniniwala. Baka mamaya patibong lang yun. Para makampante ang mga kabaryo natin. Nay Osang, ano kaya ho kung bumalik muna ako saglit dun? Ibibilin ko muna kayo sa misis ko tapos... Puminahon ka lang, iho. Alam mo, gano'n naman talaga ang mga aswang. Kaya nang bigla na lang nilang pagsulpot doon sa lugar natin. Hindi talaga imposible na basta-basta na lang din silang umalis. Lalo na at wala silang napapala sa baryong yun na hindi naman nila magawang pasukin. Hindi sila napapakali sa iisang lugar dahil likas sa kanilang magtago sa mga tao na minsan nang muntik na umubos sa kanilang lahi. Sa tingin ko, naghanap na ulit ng mapagtatago ang longga ang mga ito. O di kaya po ano? Nay Osang,
O di kaya, gaya ng ginawa nila noon, sila-sila rin ang tumatapos sa sarili nilang lahi dahil sa matinding gutom. Ano hong ibig yung sabihin, Nay? Kinain nilang mga sarili nilang kalahi. Oo, gano'n na nga. Lalo pa't hindi naman kumakain ng mga hayop ang uri ng mga aswang na yon. Tao at kapwa aswang lamang gusto ng panlasa nila. Wala nang iba. Eh di paano yan, Nay Osang? Gusto niyo bang magbabakasyon tayo doon sa baryo? Ay, ayoko ng bakasyon lang pa ako. Gusto kong bumalik na ron. Gusto ko, doon ako mamamatay. Doon sa lugar kung saan din binawian ng buhay ang buo kong pamilya. Nay, huwag naman ho kayo magsalita ng ganyan. Pero talagang malakas daw pala ang pakiramdam ng matatanda, Sir Jupiter. Ayon kasi sa kwento ng lolo ko, pagka-uwi daw nila noon sa baryo talagang binawian agad ng buhay si Aling Osang. Kinagabihan. Pero alam niyang masaya ang pagkawala nito dahil mapayapa lang itong natutulog ng nakangiti nang malagutan ito ng hininga. Umabot daw ito sa edad na 98 nang hindi nag-uulyanin man lang o di kaya ay nagpapahirap. Kaya nga ganoon na lang din ang lungkot ni Lolo Paco noon. Natatandaan ko pa halos ayaw pa naming maniwala ng mga pinsan ko nang ikwento sa amin ni Lolo Paco ang tungkol sa karanasan niyang ito. Kundi lang niya ipinakita sa amin ang pangil ng aswang na hanggang sa bawian siya ng buhay ay mananatiling suot-suot niya sa kanyang leeg. Ang sabi ni Lolo Paco, kinuha niya raw yun sa pinugot niyang ulo ni Macario bago niya ito ilibing. Hindi ko makakalimutan ang kwentong ito dahil sa isa ito sa mga kwentong bumuo ng kabataan ko, Sir Jupiter. Sa maniwala man o hindi ang mga kapwa ko tagapakinig dito sa channel nyo o kahit sabihin pa sa akin ng iba na parang hindi totoo ang kwentong ito, ayos lang. Gusto ko lang talagang i-share din ito sa inyo. Dahil gusto kong marinig kung paano nyo ito isasabuhay. Malapit na kasi ang death anniversary ni Lolo Paco, kaya gusto ko sanang alalahanin siya sa pamamagitan ng kwentong ito. Ganun pa man kung sakaling may maniniwala man sa inyo na totoo ang kwentong ito, gusto ko lang magtanong. Tagal ko na kasing naku-curious. Sa tingin nyo ba hanggang ngayon may nabubuhay pa ring mga ganong klase ng aswang sa panahon natin ngayon? Comment naman kayo para magbabasa na lang ako kung sakaling mapili ng team ang kwento kong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo itong istoryang ibinahagi ko, mga katakip silim. Muli ako nga pala si Edwin, apo ni Lolo Paco. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Hanggang dito na lang po.